ako pala yung taga-pindot. Yan, moving to the other side. Yan, sa Mark 4:35 to, alam niyo yung verse na yan, yan yung Jesus calms the storm. Na yung bumabagyo yung sa bangka, tapos ginigising nila si Jesus kasi tulog si Jesus. Pero kasi before yun, sinabi ni Jesus na, punta tayo sa let us go over to the other side. Sinasabi, parang term ko lang dito, moving to the other side. Pero, sabi ni Lord doon, pupunta tayo sa, parang ibig sabihin, parang pupunta tayo, parang kumbaga, next level, ganun. Ayan, so basahin muna natin yung verse para lang makakita natin. Sabi, that day, when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Yan, punta daw sila kasi tapos na sila dito, punta naman sila sa kabilang isla, ganun. Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Nagkaroon ng parang bagyo, di ba, na halos napupuno na ng tubig yung bangka. Siyempre, di ba, pag napupuno ng tubig yung bangka, magpapanik ka noon dahil baka lumubog. Kaya nagpapanik yung mga disciples. Thus, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Kaya sabi nga dito, Jesus had a pillow, di ba? Merong unan si Jesus. Ibig sabihin, marunong siya magpahinga. Sabi rin dyan, the disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? Na, Lord, malulunod na kami, wala ka bang pakialam? Sabi sa 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Be quiet, or sa peace, be still, sa ibang version. Then the wind died down, and it was completely calm. Verse 40, He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Yan, so naalala nyo na yung nangyari. Sabi nga dito, one of the most difficult times for us to discipline our minds, mouths, moods, and attitudes is during the storm. Yan, na bawat isa sa atin, di ba? Pagka panahon ng may mga bagyo o ay pagsubok sa buhay natin, di ba doon yung mga time na ang hirap kontrolin ng bibig natin? Yung parang, syempre gusto mo magreklamo, gusto mo sabihin, ba't nangyayari to? Bakit ganito? Ang hassle, ganyan parang, pag iniisip mo, pag may mga pagsubok ka sa buhay, ang hirap, paano ako lampas dito? Tapos yung mood natin, ang hirap maging good mood, di ba? Kapag may pinagdadaanan ka, may mga problema ka. Tapos yung attitude din natin, lumalabas to kapag, hindi naman lumalabas yung masamang attitude kapag maganda lang lagi nangyayari. Di ba? Pero kapag may mga hindi na magandang pangyayari, dyan na lumalabas yung totoong attitude ng isang tao. Kaya yun yung during the storm. Kaya sabi dito, we all experience the storms of life in varying degrees. Iba't iba tayo mga pagsubok na pinagdadaanan na iba-iba yung hirap, iba-iba yung tindi. We all have our faith tested and tried. Marami sa atin na nakaranas na tinetesting talaga yung faith natin. Kahit nga minsan, yung ulan, testing din, di ba, kung gaano tayo, kunwari, pagka umuulan ng linggo, may meron kayang mga absent, di ba? Kapag gano'n, ibang mga gawain natin minsan, hindi tayo attend. Pero kapag Sunday na, di ba, matinding labanan. Kaya naalala ko nga rin kahit dati, yung pagka-brown out, di ba, may prayer meeting pa din, gano'n. Ayan, pero yun nga, minsan may mga testing tayo sa buhay na kapag may pinagdadaanan tayo, magpapatuloy pa rin ba tayo kay Lord? Yan, and sabi nga dito, and we all must learn how to behave in the storm. Di ba? At ngayon, di ba kakataas lang ang anib natin, naniniwala tayo na magka-crossover na tayo. Di ba? Alam natin na papunta na tayo dun sa blessing ng Panginoon, meron tayong next level. Pero, dito natin na malalaman na hindi basta-basta tatalon lang ng another level, kundi may mga testing na nangyayari. Nang sa ganun, matest ni Lord tayo kung karapat-dapat ba tayo sa next level na yun. Kaya yun yung kailangan natin matutunan ngayon na kapag dumadaan tayo sa testing, dapat makapasa tayo. Yung mga attitude natin, yung mood, lalo yung bibig, dito makikita nyo, na mahalaga pala na maging, madisiplin natin yung mouth natin. Nang sa ganun, makarating tayo doon sa gusto ni Lord. Kaya we all must learn how to behave in the storm. Na-awardan na ba kayo dati ng most behave? Ayan, na-awardan ako ng kinder ako tsaka nung elementary. Di ba, yung behave ka kasi lagi kang, di ba, tahimik, ganyan, masunurin.
Yan. Kaya tayo, sa panahon ba ng pagsubok, gaano tayo ka-behave o nagrereklamo ka na galit ka na. Yan. Tapos sabi dito sa John 14:30, may verse dyan yung sinabi ni Jesus, yung bago siya mapako sa krus. Sabi niya dito sa mga disciple, I will no longer talk much with you. Wala na akong masyadong sasabihin sa inyo. Sabi niya kasi, the ruler of this world is coming and he has nothing in me. Ibig sabihin, dumating na yung time na napaka-importante na mission ni Jesus sa mundo, yung mapakaw siya sa krus. Kaya sinasabi niya, hindi na ako magsasalita ng masyadong marami. Kasi importante itong gagawin ko. Kaya dito makikita natin na yung pag may mga importante tayong mga mangyayari sa buhay natin, dapat hindi tayo madaldal. Kunwari, yung mga magpapakasal, kunwari yung kay Bea Alonso, di ba na-announce lahat yung engagement niya. Kaya tignan nyo ngayon, yung kasal niya, secret na lang. Di ba kasi mas natutuloy kapag secret, gano'n, hindi pinagsasabi. Yung may mga malaking blessing, pinagkalat na, naudlot tuloy, mga gano'n. Kaya yung parang pag may mga mahalaga din na mga bagay sa buhay natin, dapat hindi tayo maingay dyan, kundi pinagpe-pray natin yon para mangyari. Tapos sa Isaiah 53 din, sinabi dito yung tungkol kay Jesus na kung paano si Jesus na hindi siya yung madaldal din. Sabi dito, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Diba? Alam niyo sabi dito, he was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So he opened not his mouth. Alam niyo yung nasa trial na si Jesus, yung inaakusahan na siya ng kung ano-ano, pero hindi nagsasalita si Jesus. Kunwari sinasabi na, kalaban namin, ganito sabi mo, ganyan-ganyan. Sabi nila, ganito ka daw. Pero anong sinagot ni Jesus? Wala, di ba? Tahimik lang siya. Tapos rin siya, pinagtatawanan siya ng mga soldier, sinasampal, siya. King of the Jews ka pala, ganyan-ganyan. Pero sumagot ba si Lord? Hindi rin, di ba? Nakita natin doon na talagang sa isip nga natin, bakit hindi nagsasalita si Jesus? Kasi di ba sabi nga, si Jesus ay naging tao din. Nakagaya natin. Di ba tayo, pag sinampal tayo, yung ka talaga, hindi ka papayag na gano'n. Gusto mo makasabunot man lang, makasapak isa, gano'n. Parang gano'n tayo bilang tao, di ba? Parang hindi ka papayag. Pero si Jesus, kaya siya walang kasalanan. Kasi tahimik siya. Pinipigilan niya na murahin yung tao. Pinipigilan niya na makapagsalita ng mga mali. Kasi naging tao rin siya eh. Alam niyang pwede siya magkasala pag nagsalita siya. Tapos naalala ko sa Exodus 14:14. Di ba yung bago tumawid yung mga Israelites sa Red Sea. Anong sinabi ni Moses sa mga Israelites? Sabi niya, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kasi alam natin yung mga Israelita ang iingay, ang reklamo, tapos mapanduda sa Diyos. Kaya sinasabi ni Moses, manahimik kayo kasi gagawa si Lord ng way. Di ba? Pero pag hindi kayo nanahimik, hindi kayo maliligtas. Di ba? Kaya ayun nga, nung nanahimik na sila, di ba? Naligtas sila, nakatawid talaga sila doon. Kaya mahalaga yon kapag may mga importanteng mga dapat mangyari. Yung bibig, di ba? Tapos sinasabi rin dito sa Joshua 6:10, sabi, alam niyo yung umikot sila Joshua sa Jericho. Di ba? Anong sabi ni Joshua? You shall not shout, huwag kayong sisigaw o mag-iingay, maggagawa ng kahit anong ingay sa boses nyo, nor shall a word proceed out of your mouth. Wala kayong ibang sasabihin. Until the day I say to you, shout, then you shall shout. So, 7 days yun, paikot-ikot sila, parang walang nagsasabi, ano ba ito, pinapaikot-ikot lang tayo, ano to, ganyan-ganyan. Mangyari ba talaga dyan, ganyan. Pero wala, di ba, walang magsasalita kasi, kapag nagsalita sila ng mga pagdududa, pwedeng hindi mangyari yung plano ng Diyos na manalo sila sa battle na yan. Pero dahil nanahimik sila, talagang nawasak, di ba, yung walls of Jericho. Kaya may mga ganun na, kunwari may mga ina-expect tayong mga gagawin ng Panginoon, mga pagpapala, huwag kayong maingay, huwag kayong magsasalita ng mga negative. Parang kailangan yung mga bibig natin madisiplina to na mag-hold on hanggang makakita na natin yung promise ni Lord. Yan. Kaya sabi dito, when Jesus was experiencing the most intense pressure, He decided that it would be wise not to open His mouth. Di ba, ang tindi nung pinagdadaanan ni Jesus, pero hindi siya nagsalita, di ba? Hindi niya sinabi na hirap na ako, kaka-bad trip kayo. Hindi siya nagsabi ng mga
naiinis na ako sa inyong lahat. Tapos, mga tao lang kayo, ako yung Diyos. Ganyan-ganyan, pero ganyan kayo. Parang, hindi kahit na, di ba, isipin niya naging tao si Lord, alam niya yung pakiramdam, alam niya yung pagod, mga emosyon, lahat-lahat. Pero, nag-decide siya na wag na lang magsalita. Ayan, kasi sabi why? It was because in his humanity, he would have been tempted to do the same thing you and I would be tempted to do. Doubt, question God, complain, say something negative. Na kaya pala si Jesus, hindi siya yung nagsasalita lang ng kung ano-ano gusto niyang sabihin. Kasi nga, pwede rin na, di ba, matempt siya na mag-doubt sa Panginoon, magreklamo, di ba? Pero yon, may mga ganong pagkakataon kay Jesus. Kaya nga wala siyang kasalanan talaga, di ba? Kasi hindi siya nagkasala kahit sa bibig. Sabi nga dito, Jesus is the Son of God, Himself God, but He came to us in the form of human being. Naging tao siya, di ba, kagaya natin. Pero sabi sa Hebrews 4:15, He was in all points tempted like as we are, yet without sin. May mga nang-iinis din kay Jesus, nang-aasar sa Kanya, may mga, di ba, gusto na magreklamo ni Jesus, gusto niya mapagod, ayaw na niya. Pero wala, di ba, na hindi siya nag-give in doon. Kaya wala siyang, hindi siya nagkasala. Kaya sabi nga dito, merong sinabi dyan, na I believe that when our Lord was faced with trying situations, pag humaharap si Lord sa mga matinding sitwasyon, in which He knew He might be tempted, na iniisip niya baka matempt siyang makapagsalita ng hindi maganda, He purposely decided and declared that He was going to be quieter than usual. Lalo na yung mapapako si Jesus sa krus, napaka-importante nun. Kung magsasalita si Lord ng mga negative, baka hindi matuloy yung pagliligtas niya sa atin, di ba? Kaya yun, tapos sabi nga dito, this is a wise decision for anyone to make during times of stress. Kaya kapag dumarating tayo sa mga testing, mga nakaka-stress na times, hindi tayo dapat hindi yun yung perfect time para mag-chat-chat tayo ng marami, mag-post ng my day o story, mga natin, yung mga notes, ganyan. Ayan yung mga time na dapat mag-still ka. Hindi ito yung pagkaanggulo ng nararamdaman mo, ang gulo ng isip mo, nakaka-stress, tinatest ka ni Lord, nasa time ka ng mga pagsubok. Instead of speaking out of upset emotions or wounded feelings, it is always best to be quiet and allow the emotional storm to subside. Ganda nga yung sinabi ni Pastor nung nakaraan na, let your emotions subside ba? Until you decide. Ganon. Na kapag magulo yung nararamdaman natin, hayaan mo muna mag-subside. Saka ka mag-decide na, ayoko na talaga, ganyan-ganyan. Hindi, kailangan, muna, hayaan mo muna kumalma ka. Saka mo sabi, hindi, okay na pala ako. Ganon. Kasi yung parang, dami mo ng chinat, dami mo ng, pinost. Yan, di ba, napagsisisihan natin. Kaya di ba, kaya pag nasa panahon tayo ng pagsubok, dapat ang ginagawa natin, nagpe-pray tayo, nag-aantay tayo sa Panginoon. Ano kayang message ni Lord? Ganyan. Kaya, tas, sabi nga dito, blessings are coming. Yan, sa Mark 4:35, di ba sinabi ni Jesus, let us go over to the other side. Punta tayo sa kabila. Alam niyo ang ibig sabihin ng term na yon? Pwedeng ganito yon. Nang let us go over to the other side, ibig sabihin promotion is coming. Yan, ibig sabihin blessings are on their way. Ibig sabihin din yan, come up higher, level up na kayo. Or it's time for a change. Yung parang sinasabi natin na itong August, new beginning, di ba? Na syempre kakatapos lang ng anib natin, may ina-expect tayo sa Panginoon na may next level talaga tayo. May mga inaabangan tayo, di ba, na mga bagay na hindi ko naman sasabihin dito sa recorded. Pero ina-expect natin yun na mangyayari yun. Bibigay ng Panginoon yung mga bagay na yun. Kaya ano ang kailangan natin gawin? Mag-antay lang. Huwag tayo mag-iingay, huwag tayo magsasabi ng mga negative. Huwag din tayo mag-i-involve sa mga pagdududa, sa mga mga pagrereklamo. Kasi yun yung kailangan natin gawin ngayong buwan na to, na i-discipline natin, gumanon tayo lahat. Yung parang, praise the Lord. Yan. Yung parang, kailangan, kung nag-expect tayo this month na magko-crossover tayo, na magle-level up tayo, kailangan yung bibig natin, unahin natin na i-discipline. Hanggang sa makuha natin yung promise na yon ng Panginoon. Ayan. Kaya sabi dito, faith is for the middle. Ano yung middle na yun? Kasi pag sinabi ni Jesus, punta tayo doon sa kabilang side. Parang sa mga disciple, nakaka-excite naman. Ano kayang meron doon? Di ba? Excited ka kung anong meron doon sa dulo. Pero,
hindi alam ng mga disciple na sa middle pa lang, meron palang testing, di ba? Meron palang bagyo doon. Hindi naman nila alam na ganun pala, na bago mo makuha yung mga pagpapala, meron muna mga testing. Sabi nga daw sa nabasa ko, kapag si Lord daw, ready na siya i-fulfill ang isang promise sa atin. Lagi daw, kahit sa buong Bible daw, makikita mo, laging may testing muna bago yung blessing. Kaya tayo, parang nararamdaman mo dito sa church na may mga testing tayong pinagdadaanan. Kasi nga, papunta na tayo doon sa natin, blessing nating malaki. Kaya kailangan, habang dumadaan tayo dito sa gitna na to, gamitin natin yung faith natin at makalampas tayo kasi ang ganda-ganda nung pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga doon, sakto, meron pala akong, dati, parang pinitsuran na screenshot. Ang sabi doon sa, parang 2019 yun, na August, nag-throwback lang siya sa album. Sabi doon na, kapag yung blessing daw natin on the other side, kapag nakita mo daw yun, masasabi mong walang-wala yung hirap na pinagdaanan mo ngayon. Kaya parang, di ba, kapag huminto ka ngayon, hindi mo makikita yon. Pero kapag nagpatuloy ka, na kahit nahihirapan ka, kasi nasa testing time ka. Pero pag nag-push through ka, makikita mo na worth it yung pagod ko, yung hirap na pinagdaanan ko sa blessing na to. Kaya ganon, di ba, naniniwala tayo ngayong August, magka-crossover tayo, makukuha natin yon, yung promise ng Panginoon sa atin. Pero, syempre, may mga kailangan tayong gawin. Ayan, mga disiplina din. Kaya sabi dito, the storm was in full force. Grabe yung bagyo, sobrang lakas talaga. Pero si Jesus, tulog si Jesus, di ba? Naranasan niyo ba yung mga ganon minsan na ang tindi-tindi ng mga pinagdadaanan niyo, pero parang feeling niyo, Lord, may ginagawa ka po ba? Ganon. Sabi, we sometimes refer to those seasons as the midnight hour or the dark night of the soul. Kapag may mga ganon tayo, parang ang tindi ng pinagdadaanan mo, pero ang tagal sumagot ni Lord. Ayan yung parang term nila, dark night of the soul. Na parang, Lord, nagpapanik na kami dito, lulubog na yung bangka, tulog ka pa. Yan. At sabi dito, it is at times like this, when it looks like the boat is sinking with us, in that we must use our faith. Pero sa panahon na yon na parang lulubog na nga yung bangka, doon natin dapat gamitin yung pananampalataya natin. At doon na minsan sa testing na yon malalaman kung may faith ka ba talaga. Kung may mga natutunan ka ba talaga. Di ba na, hindi, kasama ko si Lord, di niya kami pababayaan. Di ba? Kaya, doon mo makikita kapag nandun ka na sa tinetest ka, kung talagang naniniwala ka talaga sa Panginoon, kung gaano karami yung natutunan mo. Sabi nga, faith is like a muscle. Di ba yung muscle, kapag lagi mo ginagamit, mas lalong lumalakas ka. At mas lalong lumalakas yung muscle na yon kapag ginagamit siya. Kaya sabi rin dito, each storm we go through equips us to handle the next one better. Kaya minsan parang may mga taong ang taas ng faith, di ba? Kasi ang dami na nilang pagsubok na napagdaanan. Kunwari ngayon, ang dami na namin pinagdaanan na niligtas kami ni Lord. Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba magdududa na hindi mo kakayanin? Ang dami-dami na namin nakitang mga problema dati na kala namin wala na rin pag-asa, pero niligtas kami ni Lord doon. Kaya ngayon pa ba, magdududa kay Lord? Di ba? Hindi na. Kaya parang halimbawa din sa mga nung nakaraan kasi di ba nagbangka kami? Ay, bangka, barko, fast craft, gano'n. Tapos, syempre, ang lakas ng wave ngayon, di ba? Yung alam niyo talaga parang rides, yung gumaganon talaga yung, gumaganyan talaga. Sa isip ko, hanggat hindi nagpapanik yung mga yung mga kunwari, mga seaman doon, yung mga crew, pag nakikita ko silang di nagpapanik, okay pa to. So isip ko, okay lang to. Yan, pero talagang gumagano'n talaga pero sa isip ko, papanik na ba ako? Parang medyo tumatagilid na kami. Pero sa isip ko, hindi, kasama naman namin si Lord eh. Tsaka hindi nagpapanik yung mga So okay pa to, ganun. Kaya yung parang minsan, kunwari sila, bakit hindi nagpapanik yung mga sanay na sa bangka, sa mga barko? Natural, kasi ang dami nilang time na naranasan yon. Tapos, naman sila, di ba? Alam nila na hindi mapanghadib yung wave na yan, wala pa yan. Di ba? Parang, kasi hindi ka lang sanay, kaya kinakabahan ka. Pero pag sila, sanay na sila. Parang ikaw din sa buhay natin. Sa dami ng time na tinaguyod ka ni Lord sa mga pagsubok, hindi ka na nawawala ng pag-asa ngayon. Hindi ka nawawala ng faith. Alam mo na,
ilang years na tinaguyod ka ni Lord. Ngayon pa ba? Di ba? Kaya parang ganun, tumitibay yung muscle ng faith natin. Every time na natetest tayo, di ba, nakikita natin kung gaano ka-faithful ang Panginoon. Kaya sabi nga, everything will be alright in Christ. Di ba? Kaya, kasi bakit? Sabi sa Bible, sa Romans 8:37, we are more than conquerors. Di ba? Na, ibig sabihin nun, we know that we will win before the battle ever starts. Bago pa man magsimula, alam mo na panalo ka na di ba? Kaya wala nang katril-tril. Pag lumaban ka, alam mo winner ka na sa dulo. Kasi yun yung promise ni Lord sa atin, di ba na, ayan, lagi niya tayong bibigyan ng katagumpayan. Kaya ano man yung nakikita mo ngayon, parang feeling mo defeat, feeling mo di na okay yung mga nangyayari, kala mo lang yon. Dahil sa dulo, winner pa rin tayo. Kaya naalala ko yung kantang yung habang nasa bangka kami o barko, sabi ko, naalala ko yung with Christ in my habang gumagano. Okay lang to, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Yan, kaya yun nga na naisip ko hindi ka kakabahan kapag alam mo kasama mo si Lord, di ba ano man mangyari. Kasi yun sabi, in order to reach our goal, we do have to go through the storm. Siyempre, paano ka makakatawid dun sa kabila? Kailangan mo talaga dumaan sa storm. Kailangan magtuloy-tuloy yung bangka mo dun. Which is not always fun. Hindi fun yon na nasa bagyo ka, di ba kagaya ng mga disciples. Hindi sila nasasayahan na baka mamatay sila, baka lumubog yung bangka. Pero, but what a blessing to know that in Christ Jesus, we have the victory. Di ba na kahit nasa buhay natin na to, may mga testing tayo, hindi laging masaya lang. Pero alam natin si Lord kasama natin, kaya naman panatag tayo, di ba? Kaya sabi nga, yung faith is for those times we don't have the manifestation yet. And faith is for the middle. Gagamitin mo yung faith kapag, alam mo yung wala kapag nakikita, talagang gagawin ba ni Lord yung pangako niya na to? Di ba ang faith, nandun na kami, makakapunta kami doon. Di ba matatanggap namin yun? Ganun yung faith na kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na sa'yo na yun. Di ba? Kaya ginagamit yung faith pag nasa middle ka, yung nasa kalagitnaan ka na makakatawid ba kami doon? Yan. Pero doon mo matetest yung sarili mo. Doon ka rin matetest ni Lord kung gaano ka ba talaga naniniwala at nananampalataya. Tapos yung mga disciples, nirebuke sila ni Jesus, di ba? Kasi, yung mga disciples, nawala na sila ng faith, di ba, na, Panginoon, matutulog ka lang mo dyan. Paano kung mamamatay na kami, malulunod kami? Pero mangingisda sila, pero sobrang natakot sila. Siguro sobra talaga yung storm, di ba? Ayan, kaya, ayun nga, kahit na hindi sila napanatag na si Jesus nga tulog hindi siya nape-pressure. Kaya parang tayo din, di ba, minsan kapag nahihirapan na tayo sa mga pagsubok, parang tignan nyo, si Lord nga in control pa rin siya, hindi siya nagpapanik. Kaya kung hindi nagpapanik si Lord, dapat ikaw din, di ba? Pero, mangyayari yan sa mga testing, kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yon, doon natin malalaman kung sisigaw din ba tayo gaya nila. O nagtitiwala tayo kay Lord na hindi, alam ko, gagawin ni Lord yung promise niya. Ayan. Kaya ito nga, yung tungkol sa discipline of the mouth. One of the things about us that has to change is our response to the storms of life. Kailangan mabago yung response natin sa mga testings, mga pagsubok ng buhay. Kasi sabi, it is certain that we must grow in self-control and discipline of the mouth. Yan, na kailangan, habang dumadaan tayo sa mga test ng Panginoon o sa mga storm, kailangan pansinin natin yung bibig natin. Kung gaano ba tayo mag-respond kapag may mga problema tayo. Sabi nga, we cannot tame the tongue without God's help. But neither will He do it all for us. Oo, hindi natin kayang paamuhin nga yung dila natin, pero dahil nang walang tulong ni Lord. Pero hindi rin si Lord ang gagawa ng automatic, pure na agad yung words mo. Ikaw din talaga yung magkakontrol ng dila mo. Meron tayong tungkulin doon. Nagpe-pray tayo na, Lord, baguhin niyo po yung pananalita ko, pero syempre, meron ka ring part doon na pagkakontrol, hindi automatic siya na nababago. Ayan, sabi nga, di ba, hold on, help is on the way. Di ba, sabi nga sa Hebrews 10:23, let us hold fast, ayan, the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Alam natin tapat si Lord, kaya sabi doon, hold fast, kapit ka lang, kunwari sa bangka, para hindi ka tumalsik, anong gagawin mo? Kapit ka lang, di ba? Kung malakas yung wave, kapit ka lang. Malakas ang hangin, kapit ka lang. Ganon din.
Kapag may mga pagsubok tayo, mga testing, kapit ka lang kay Jesus. Panghawakan mo lang din yung word of God, yung mga confession of hope mo, yung mga faith confession, without wavering, hindi yung nagdududa-duda, ibig sabihin ng wavering, nagdududa. Pero, di ba, tandaan natin, yung nangako sa atin, tapat siya. Kaya di ba, kagaya ng mga disciple, yung binabagyo na naman sila sa bangka. Pero dumating si Jesus, di ba? Kaya parang yun, help is on the way. Na laging ang Panginoon nandyan para tulungan tayo. Kapag feeling natin walang-wala na, si Lord, He will come and save you. Sabi nga dito, it is time to cross over to the other side. Time to come up higher. Kaya di ba sabi sa Hebrews 10:23, hold fast and ride out the storms knowing that God has His eye on everything, including us and the storm. Tandaan nyo, sa pagdaan natin dito, nakatingin ng Panginoon sa atin. Tsaka nakatingin din siya sa bagyo. Hindi niya, sabi dito, He is faithful and we can hold to His hand knowing that He will not allow us to sink. Tandaan natin na hindi papabayaan ni Lord na lumubog tayo. Ililigtas niya tayo, di ba? Dahil tapat siya. Yan. Tapos, sabi nga dito, si Jesus, rin siya, subject din siya sa mga pressures and temptation na meron tayo bilang tao. Pero sabi, yet, He always stayed the same. Di ba? Hindi siya nagbabago. Sabi rin dito, He had to discipline His mouth and conversation during the storms of life. And so must we. Si Lord din, nakita natin, di ba? Hindi siya reklamo ng panahon na naglalakad na siya papunta sa Golgotha, nung ginaganon siya ng mga tao. Kahit nga yung mga Pariseo, di ba? Kung ano rin sinasabi sa kanya, pero nag-hold siya sa mouth niya. Ayan, at hindi siya nagpadala doon. Kaya sabi dito, control of the tongue should be our goal. Yan, goal natin yan. Kasi alam niyo bakit? It is a sign of maturity. Malalaman mo na matured na ang isang Kristiyano kapag kaya na rin niyang i-hold yung dila niya. Kunwari, may nagtanong sa'yo, Bea, anong masasabi mo sa issue na to? Taming the tongue. Hindi, yung parang hindi ka mag-aano agad na ako, ganyan. Yan, parang hindi ka agad yung ang dami mong sinasabi agad, di ba? Tapos, yung parang pinag-iisipan mo, kagaya nga si Charles Stanley, sinasabi niya na hindi naman kailangan na pag may nagtanong sa'yo, sagot ka kaagad. Pwede kang muna, mga 5 seconds, manahimik ka muna, ganun, bago ka sumagot. Tapos pipiliin mo rin kung sasagutin mo ba yung tanong o hindi. Ayan, kaya sign na yan ng maturity kapag maingat na tayo, dapat ba akong mag-involve sa conversation na to o hindi? Dapat ba na gumatong pa ako dito o hindi? Ganun. Dapat ba na magreklamo ako na magreklamo dito? Yan, kasi sabi, it is one way we glorify God. Kasi, di ba yung bibig nga natin, ito yung ginagamit natin sa pang-pray, sa pag-worship, sa pag-share ng word of God. Kaya, nag-glorify si Lord kapag natututo tayo na i-control na yung bibig natin. Siyempre, hindi pa rin sa sarili natin, kundi sa tulong pa rin ni Lord. Sabi nga sa James 1:26, di ba? If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. Na sabi nga na kahit daw isang tao napaka-religious niya, religyoso, ang dami niyang ginagawa para kay Lord, pero kung hindi rin daw niya makontrol yung dila niya, useless din daw yun, di ba? Kaya sabi niya dyan, in the midst of the storms of life, if we don't bridle the tongue, we may never experience deliverance. The Holy Spirit will be our bridle if we accept His leadership and guidance. Yung bridle, ibig sabihin, ayun yung sa kabayo. Hindi ko pa masyado na search pala. Yung kapag hinila ata yun, na sasaktan yung kabayo. Kaya napapahinto siya. Hindi ko lang alam paano yung kanan. Paano kumakanan yung kabayo, hinihila din yung, ganun. Baka hinihila yung kanan. Nararamdaman niya dito yung masakit. Search ko nga yun, kung ganun nga. Kasi inisip ko, paano yung niya nalalaman na kanan siya tsaka kaliwa? Yun. Pero sabi nga doon na, kapag yung kabayo kasi hindi sumunod, masasaktan lang siya. Dahil doon sa bridle na yun. Ayan, tas sabi dito, if we set bits in the horse's mouth, yung sabi sa James 3, nilalagay yung bits na yon para sumunod yung kabayo. We can turn their whole bodies about. Susunod yun buong katawan kapag, di ba, meron nga nakalagay sa bibig niya. Likewise, look at the ships, ganun din yung barko, di ba, sa maliit lang na ganyan, nadadrive yung buong malaki na yun. Ganun din daw yung bibig dila natin o bibig na sabi, the tongue gives direction to all the rest of our life.
kung pag yung bibig mo, laging mahilig ka magsalita ng positive, magiging positive din yung pupuntahan ng buhay mo. Pero kapag yung bibig natin laging negative, pupunta rin yung buhay natin sa mga negative na bagay. Kasi yung dila mo, ito yung direction, kumbaga dun sa manibela or dun sa bridle, kung saan nakalagay yon, dun pupunta yung buhay mo. Kaya ganun kahalaga yung pag-iingat natin sa words. Kasi sabi nga, one might say that our words draw borders for us. And we must live inside those borders. Yung parang pag sinabi mo, hanggang dito lang ako, magiging hanggang dyan ka lang talaga kasi sinabi yun ng bibig mo. Pero pag sinabi na hanggang doon ako, sa malayong malayo na yun, makakarating ka doon. Kasi yung bibig mo yung nagsasabi ng border mo. Ayan. Tsaka sabi rin dito, yung pag-iingat sa bibig o sa pananalita. Kasi di ba sabi, relationships are ruined by the tongue. Ang dami nga, syempre alam natin yan, ang daming mga relasyon na nasira, gaya-gaya ng mga nag-divorce dahil sa palitan ng mga salita ng mag-asawa. And the tongue can and frequently does cause divorce. People are emotionally wounded by someone else's tongue. May mga na-hurt dahil sa salita natin. At hindi daw lahat doon ay nakaka-recover. Meron nga rin daw na matanda na nasa mga senior na ganun, pero hurting pa din sila sa mga sinabi sa kanila nung childhood sila. 'Di ba? Kaya may mga ganong mga bagay na nagagawa yung dila. Sabi, yes, the tongue may be a little member, but oh, how powerful it is. Diba? Kaya naman, yun, kailangan talaga na matutunan natin to para matanggap natin yung blessing ng Panginoon sa atin. Sabi nga, the Holy Spirit as bit and bridle. Alam nyo ba, si Holy Spirit, pwede natin siya yung maging, alam mo yung parang sa kabayo, yung bridle na yon o yung bit. Kasi, pero hindi niya tayo pinipilit. Hindi niya tayo mapipilit. Kailangan tayo yung kusang pumayag. Na kung mapipiliin natin yung leadership niya sa buhay natin, masasense mo na kapag nagsalita ka, mararamdaman mo sinasabi ng Holy Spirit na dapat hindi mo na sinabi yun. Parang dapat mag-sorry ka o kaya wag mo na uulitin yun. Nararamdaman niya rin ba yung mga ganon? Kasi Holy Spirit yung nagsasabi nun sa'yo na kapag may mga mali tayong mga sinasabi sa'yo na wag ka na mag-involve sa chismis. Ang dami mong reklamong ginawa ngayon, mag-repent ka. Ganon. Kaya yung Holy Spirit yung nagsasabi sa atin na kung mali na yung mga sinasabi natin, di ba? Kaya sabi dito, if we follow if we follow His promptings, we will end up at the right place and stay out of all the wrong places. But if we don't follow Him, we will end up with a lot of pain. Kagaya nga ng kabayo, kapag hinihila na siya tapos ayaw niya sumunod, masasaktan lang siya. Ganon din tayo, kapag hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Holy Spirit, nasasaktan tayo sa dulo. 'Di ba? Kaya yun nga na kailangan din na malaman natin yung mga pangungusap sa atin ng Panginoon. Yan. Sabi dito, the mouth has a mind on its own. 'Di ba? Na minsan yung bibig natin may sarili siyang may sarili siyang biglang may mga sinasabi siya bigla, gano'n, di ba? Sabi nga, since the problem starts with thoughts, the remedy must begin there also. Yan, kung ang problema, di ba, kaya natin nasasabi yung bagay na yun, kasi ayun yung laman ng isip natin. Kunwari, ang dami nating napakinggan ng mga hindi maganda, ang daming nagbalita sa atin ng mga ganito. Ngayon, yung bibig din tuloy natin, nakakapagsalita ng mga hindi maganda, kasi pumasok sa isip natin yung mga hindi rin maganda. So, kung ang problema ay isip, ang solusyon din dapat ay sa solusyonan ng isip. Kaya anong sabi ng 2 Corinthians 10:5? Yung i-cast down natin every wrong imagination. Lahat ng mga hindi magandang mga pumasok sa isip natin, i-rebuke natin lahat, paalisin natin lahat. Tapos syempre, ang ipapalit natin dyan, Word of God. Di ba? Kasi yung Bible lang yung pwedeng makapaglinis ng maduming isip natin. Kaya di ba napakahalaga ng Bible reading, ng meditation ng Word of God? Kasi kung hindi, damay pati bibig natin. Di ba? Tingnan nyo, yung mga hindi nagbabasa ng Bible. Yung mga salita nila, nakuha lang nila sa Facebook, kasi Facebook sila ng Facebook. Kaya yung mga terms nila, mga salitaan, laging mga term ng mundo, kasi hindi nga sila, wala silang naririnig na Word of God. Kaya doon lang din nilinis yung isip natin kapag nagbabad tayo sa Bible natin. Tapos sabi nga rin, Satan wants to control our mind.
Kasi nga, di ba, kaya yung mind natin tinatawag siyang battlefield. Kasi may battle na nangyayari dito sa mind natin na magduda ka, o magtiwala ka kay Lord, ganun. Kaya sabi nga, it must be renewed completely in order to ever experience God's good plan. Para mangyari talaga yung plano ni Lord sa atin, dapat ma-renew yung isip natin na to. The mouth will never be controlled unless the mouth will never be controlled unless the mind is controlled. Kaya di ba, paano magiging okay yung bibig natin? Kailangan maging okay yung isip natin. Tsaka di ba alam din natin yan na, yung lumalabas sa bibig natin galing sa puso. Di ba? Kaya kailangan malinis din yung puso natin. Kapag pansin mo, ba't ganito? Yung mga salita ko, laging puro mga bitterness, puro mga ganyan-ganyan. Ibig sabihin yung puso natin, kailangan ng malinis uli. Di ba? Kaya may kanta tayong, creating me a clean heart, a pure heart. Kasi damay yun yung words natin sa meditation ng heart natin. Sabi nga rin, the Holy Spirit also wants to control our mind. But He never forces Himself on us. Di ba? It is our choice. Choice natin na hayaan yung Holy Spirit na i-control yung isip natin. Sabi, He leads us in the right direction by convicting us when we are thinking wrong thoughts. Yan. Kaya di ba, pero anong sabi ng Bible? Ano daw yung mga dapat nating isipin? Sa Philippians 4:8. Ayan, sabi dito, mga kapatid, ito ang lagi natin itatak sa isip natin, whatever is true. Totoo ba yan? Yung mga nasa isip mo, totoo ba yan? And honorable. Honorable ba yon? Right? Pure, lovely, admirable. Diba? Ayun daw yung mga bagay na isipin natin. Think about things that are excellent and worthy of praise. Diba? Kaya ayun ba yung laman ng isip natin? Kasi ayun yung gusto ng Panginoon na maging laman ng isip natin. Kaya kung hindi yan yung mga yon, kailangan matanggal lahat yun. Yan, lang sa ganoon, malinis yung isip natin at words. Sa Psalms 19:14 sabi dyan, di ba? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Bakit words of my mouth tsaka meditation of my heart? Kasi connected yung heart natin sa sinasabi ng bibig natin. Kapag hindi okay yung puso natin, ganun na rin yung bibig natin. Ayan. Tapos sa Psalms 119 verse 1, sabi naman dito sa, ano ba yun yung Amplified, sabi, Blessed, happy, fortunate to be envied are the undefiled, the upright, truly sincere, and blameless in the way of the revealed will of God, who walk order their conduct and conversation. Yung nabanggit din yung conversation, di ba? In the law of the Lord, the whole of God's revealed will. Ayan, kaya kapag di ba, na ang nagiging masaya tayo kapag yun, okay yung natin, okay tayo sa kabuuan, di ba? Na purify tayo, naging ayos yung puso natin, isip natin. Yan, sabi nga, when you find yourself in a time of trial, try not to just look at where you are right now and what is happening to you at the moment, but rather, see yourself and your circumstances through the eyes of faith. Yan, kapag may mga nangyari daw sa buhay natin na parang hindi maganda sa paligid, kailangan wag ka lang daw na nakatingin sa sitwasyon ngayon, kundi buksan mo yung mata mo ng pananampalataya nang makita mo yung gagawin pa ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi naniniwala na ganito na lang kasi alam mo may gagawin pa si Lord. Yan. Tapos sabi nga dito, blessings are waiting. You have cast off from the shore, di ba and now you are in the middle of the sea with the storm raging. Di ba, nasa kalagitnaan na yung bangka, pero parang sa mga disciples, pero bumabagyo. Pero anong gagawin ng iba? Pwedeng gawin ng iba, tumalon. Diyan na, ayoko na, parang, pagka may mga pagsubok, may mga bagyo, may mga time na testing, may mga tumatalon na feeling nila wala ng pag-asa, hindi na rin makakatawid. Tatalon na ako, ganun. Pero sabi dito, there are blessings waiting for you there. So don't jump overboard. Kag dumarating yung time na nagkakaroon ng testing sa sa church, huwag tayong aalis bigla o kaya huwag tayong mag-backslide, huwag tayong parang mahihinto. Kasi di ba, papunta tayo dun sa pagpapala ng Panginoon. Kaya dapat hold on ka lang, parang pag minsan pag-iisip mo, ba't ganun, parang ang konti namin, o kaya bakit ganun, parang ang lungkot, bakit ganyan, parang, kasi di ba, pag panahon ng bagyo, ng testing, pag bagyo, parang ang lungkot mo, parang ang dilim ng mga ulap, parang gusto mo lang humiga, ganyan-ganyan. Minsan may mga tao rin akong kilala na kapag umuulan, ayaw nila.
Kasi nalulungkot daw sila. Ayun, kaya di ba parang sumasabay yung dark cloud sa nararamdaman nila. Pero kapag na dumarating tayo sa mga time ng testing, huwag kang tumalon. Huwag kang sumuko kagad. Makakatawid pa tayo doon sa pupuntahan natin. Kasi may mga blessings doon na nag-aantay sa atin. Kaya dapat hindi tayo sumuko. Di ba? Kaya walang tatalon. Ayan. Tapos sabi nga dito, ayan, many people backslide during challenging times. And part of the reason they do it so is because they have never learned how to talk. May mga tao daw na nagba-backslide sa panahon ng testing, sa mga time na tinetest tayo ng Panginoon. Kasi hindi sila nag-iingat sa mga words nila. Kasi 'di ba, sabi a trial is discouraging enough in itself. 'Di ba kapag may mga problema tayo, ang lungkot na nun ang hirap na nun. Tapos ang tindi na nga ng pagsubok mo, tapos dinagdagan mo pa ng mga negative speech. Sinabi mo pa, ang hirap, sakit na ako, lungkot na ako, ganyan. Tapos ganito pa mga, tapos ganito pa. Ang nangyayari, di ba? Ang hirap na nga ng pagsubok mo ng trial na yon, testing. Tapos pinatungan mo pa, ginatungan mo pa ng mga, naaawa ko na ako sa sarili ko, ganyan na nga, ganito na nga ako, ganyan, di ba? Mas lalong nagiging dinadepress mo yung sarili mo. Kaya di ba, kaya nga sinasabi daw na, don't say it, just feel it, di ba? Kunwari, wala na nga bigas, sinabi mo pa, lagi na lang walang bigas, kulang na lang lagi na lang ganto, tapos yung wallet ko, wala rin. Di parang gano'n na, kung wala ka, nakikita mo wala, manahimik ka na lang. Kasi, kapag sinabi mo pa, laging walang ulam, walang pamasahe, walang ganyan. Di ba parang mas lalo mong na-feel yung kahirapan kapag ka gano'n. Pero dapat, di ba, pagka nakita mong wala na, magkakaroon ka, ikaw rep ka, maisasaksak ka namin, magkakalaman ka. Ikaw wallet ko, mag-antay ka lang. Hindi na kita masasara sa sobrang daming laman. Yung mga ganon. Kapag, kunwari, pag umuulan ang lungkot, naiiyak ako. Yung parang ikaw na yung nagpapalungkot din sa sarili mo, di ba? Ang tindi na nga ng pagsubok, tapos mo pa yung sarili mo. Di ba, mas lalo mo pa dinepress dahil sa negative speech. Kaya, mali yung gano'n. Dapat, kahit gano'n yung nararamdaman mo, hindi ko sasabihin to. Yung parang ipapanalangin ko to, Kaya nung inaano ko nga rin to, binabasa ko. Naisip ko, kunwari, may time naman na, may binasa kasi ako sa pagre-reklamo. Naisip ko, akala ko hindi ako mareklamo. Yun pala, nung binasa ko yun, nagre-reklamo ka ba sa ganyan? Sabi ko, bakit parang nire-reklamo ko lahat to? Mareklamo pala ako. Parang doon ko lang naisip na, oo nga, no? Kaya nung mga nakaraan, parang naisip ko, parang naging conscious na tuloy ako. Ay, hindi ako magsasalita. Ganon. Parang ipagpe-pray mo lang yung mga bagay, ganon. Kaya yun, parang kailangan talaga na matutunan. Bago talaga makapasok sa promised land, kailangan talaga maayos natin yung mga speech din natin. Kunwari, ano ba to? Ano bang klaseng ano to? Di ba? Kunwari, parang, baho naman ng carpet na to. Dapat ganyan. Ayan, wala na tuloy siya. Ayan, diba? Yung parang, nakakaano naman itong mga, parang alam mo yun, kaya yun nga daw. Sabi nga rin ni Terry Isabel, wag daw tayong magreklamo sa bagay na wala naman tayong gagawing solusyon. Na kung nireklamo mo yun, solusyonan mo. Kaya pag sinabi mong ang baho ng carpet, dapat may solusyon tayo. Ayan, yun nga. Pero kung hindi, singutin mo lang. Hindi yun. Pero yun nga, di ba, na alam natin na, ayun na, patungo tayo dun sa inaantay natin kay Lord. Pero yun, maging careful tayo na wag rin tayo yung mag-depress sa sarili natin. Kapag nandun ka na sa mga matinding sitwasyon na yun. Ayan, kaya sabi nga, remember, Satan does not want you to get to the other side. Tandaan nyo, ang kaaway, ayaw niya tayo mag-level up. Ayaw niya rin na mag-progress ka sa Christian life mo. Gusto niya yung mga mag-spiritual birthday next year or next month, hindi na makapag-spiritual birthday. Gusto niya na putulin na yung mga relasyon kay Lord. Gusto niya mag-backslide yung mga tao. Gusto niya yung mga blessing na matanggap mo dapat, di mo matanggap. Kaya yon, di ba? He does not want you to make any progress at all. Gusto niya makat na yung mga dapat mararanasan mo. Kaya tandaan mo, kapag may mga time na parang susuko ka na, huwag ka pumayag kasi nag-aantay yung demonyong sumuko ka talaga. Pero sasabihin mo, hindi. Nakikita ko yung blessing ko on the other side. Nakukuha ko yon. Walang makakapagpasuko sa akin. Matatag ako. Di ba yung ganon? Na parang nakikita mo na kaya hindi ka susuko. Yan. Kasi he wants to see you turn around. Gusto niya bumalik ka na lang.
Gusto niya bumalik ka na lang sa dating ikaw, ganon. Isuko mo na yung mga level na na-reach mo kay Lord. Gusto niya tumalikod ka na lang talaga. Pero hindi, di ba dapat lumaban ka sa pananampalataya? Sabi rin dito, yung mga, alam niyo yung sa parable, di ba yung napunta dun sa mga mabato, stony ground? Sila yung mga nakarinig ng word of God na hindi nagkaroon ng ugat. Anong mangyayari dun sa halaman na hindi nagkaroon ng ugat? Isang ano mo lang, tanggal agad, di ba? Kaya ayun daw yung mga tao na kapag hindi sila nagkaroon ng ugat sa salita ng Diyos o sa Panginoon, kapag may mga bagay na nangyari na na-displease sila, hindi sila natuwa sa mga ay, ganito na sa church, ganyan-ganyan. Ay, parang pag may ikina-offendan sila, madali silang umalis, ganun, or mag-backslide. Sabi, people can backslide during times of trial and tribulation. Kaya doon nga din pagpe-pray yung mga kapatiran din natin. Kasi kapag dumadaan ng church sa mga testing, kasi tinetest tayo ni Lord kung karapat dapat tayong makuha yung blessing. Dapat ipag-pray din natin yung mga kasama natin na huwag sila sumuko sa mga time na tinetest sila kasi gusto natin kasama natin sila. Kapag nakuha na natin yung pagpapalad, nasabay-sabay tayo mag-crossover doon, di ba? Kaya yun, pagpe-pray natin na lahat, maging matatag sa faith nila, na mapagtagumpayan natin yung mga testing. At sabi nga sa John 16:33, di ba sabi ni Jesus na sa mundong to, in the world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Na sinabi ng Panginoon sa atin, huwag kayo sumuko kasi hawak ko pa rin ang lahat. Di ba? Na si Lord pa rin bahala. Kaya habang nandun tayo sa mga testing na yon, mag-hold on lang tayo. Tapos yung kagaya kay Ezekiel sa Valley of Dry Bones. Di ba mga patay na yon, buto na nga lang eh. Pero sabi ni Lord, tingin mo ba kayang mabuhay ng mga buto na yan? Di ba? Pero sabi ni Lord, mag-prophesy ka. Sinabi ni, nag-prophesy si Ezekiel, di ba? Tapos yung mga buto, nag-connect hanggang nagkaroon ng laman, nabuhay. Tapos yung ganun din kay Lazarus, di ba? 4 days ng patay. Pero sabi ni Jesus, Lazarus, come forth, nabuhay pa siya. Kaya sabi dito, we can see from Ezekiel's experience with the bones and from the account of Lazarus that no matter how bad things seem, God will make a way. Di ba? Kaya kahit gano'n natin nakikita na parang patay na yung sitwasyon, parang andungkot na mga nakikita natin sa paligid, pero hindi pa yun ang ending, di ba? Kapag hindi pa happy, hindi pa ending. God will make a way pa rin sa mga lahat ng sitwasyon. Tapos ito yung sa bleeding woman, sa Mark 5:25-27. Ito sabi nga, di ba, itong babae na to 12 years siyang dinudugo? Naisip ko rin, di ba, tayo kaka 12 years lang. So ano nang sunod after ng 12? Dapat breakthrough na yun. Kasi after ng 12 years niyang pagdurugo, natanggap niya na yung breakthrough niya. Di ba? Kaya sinasabi lang dito nung, sa sitwasyon niya, di ba, kasi gumagapang siya dahil nagdudugo siya. Hinaano niya talaga na habang naglalakad si Jesus, hinaano niya na mahabol, na mahawakan yung laylayan. Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na ako. Pero isipin nyo, kung ganong may mga attack din ng hopelessness dun sa babae, di ba? Na, wag ka na, sumuko ka na, tignan mo ang hirap-hirap makalapit, tsaka may mangyayari ba talaga kapag nakalapit ka kay Jesus? Hindi nyo alam din yung mga thoughts or pati yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid sa kanya. Na wag ka na umasa, ganto-ganto, di ba? Kasi 12 years na yun tagal na ng problema niya. Di ba? Pero isipin niyo yung mga thoughts na pwedeng nag-a-attack sa kanya. Pero anong ginawa nung babae? Sabi niya, for she kept saying, paulit-ulit niyang sinasabi, na if I only touch his garments, I shall be restored to health. Ibig sabihin, she kept saying, paulit-ulit niyang sinasabi, kahit sinasabi sa kanya, wala na yan, meron, may mangyayari, gagaling ako. Paulit-ulit niyang lumalaban siya sa faith niya. Kaya, di ba, ano nangyari sa kanya sa dulo? Nakuha niya yung healing niya. Kasi, di ba, kaya sabi sa kanya ni Jesus, your faith has made you whole. Kasi yung faith niya na yun na, hindi, gagaling ako. Kaya sabi dito, no matter what she felt like, no matter how much others tried to discourage her, even though the problem was 12 years old and the crowd looked impossible to get through, this woman got her miracle. Di ba? Kaya kahit sino-sino yung mga kunwari, hindi lang sa spiritual life natin, pwedeng sa personal life mo, sinasabi ng mga taong wala na yan,
hindi ka na makakapag-aral dyan, Rex, ganyan-ganyan. Pero lumalaban ka, hindi, makakapag-enroll ako, makakapasa ako. Yung nag-ano ka, di ba, na lumalaban ka na, wala na yung pamilya mo, tignan mo, pasama ng pasama. Hindi na yan maliligtas. Hindi, maliligtas sila. Yan yung she kept saying. Parang ganun din sa atin. Dapat yung faith mo, ina-activate mo. Pag sinasabi nila na, oh, wala ka na naman pera. Hindi, magkakapera ako, yayaman ako. Nararamdaman ko na payaman na ako ng payaman. Di ba? Yung ganun, hindi yung tatawanan mo lang na nilait ka pa nga. Di ba? Kinlim mo naman yung curse niya sa'yo. Kailangan lumalaban ka sa faith. Hindi. Di ba? Parang sa kanya, wala na, bleeding ka na talaga for life. Wala nang lunas dyan. Di ba? Pero sinabi ng babae, she kept saying, mahawakan ko lang yung laylayan na yun, gagaling ako. Di ba? Kaya ganun din sa atin na kailangan manatili tayong nagko-confess ng faith natin. Kaya sabi dito, faith has to be activated if it is to work. Gusto mong mag-activate yung faith mo, magsalita ka. And the one ways to activate it is through our words. Sabihin mo yung pananampalataya mo kay Lord. Gagaling ako, lalakas kami, pagpapalain kami, darating mga pagpapala namin, ganun. Kaya keep saying and don't give up hope, di ba? Patuloy nating sabihin lahat ng kiniklaim natin sa Panginoon. Kaya kung mag-iingay tayo, ayun, yung faith natin, yung iingay natin. Hindi yung mga negativity. Kaya sabi nga dito, ito yung prayer for control of the mouth. Yan, sa Psalm 41:3, last na to, nasa dulo na ako. Sabi, take control of what I say, O Lord, and guard my lips. Sabay-sabay nga tayo ulit, take control of what I say, O Lord, and guard my lips. Yan, tandaan niyo yung verse na yan, Psalm 141:3. Pwede niyo rin yan ipag-pray everyday. Na Lord, tulungan mo po ako, makontrol ko po yung sasabihin ko. Sabi dito, I want the Holy Spirit to convict me when, di ba kapag pag-pray natin na Lord, i-convict mo po ako kapag ang dami ko nang sinasabi. Di ba kasi may mga time na nag-enjoy tayo magsalita, pero totoo yung sinabi ng Bible na with too many words, di ba, sin is not lacking. Lagi talagang may kasalanan kapag sobrang dami nating sinasabi. Kaya sa pag-pray natin na Lord, sawayin mo ako kapag sobrang dami ko nang sinasabi. At when I am saying things I shouldn't, di ba? Na Lord, sawayin mo ako kapag ang dami ko mga sinasabi na hindi na dapat. And when I am speaking negatively, Lord, tulungan mo na maging yung alert system ko, maramdaman ko agad kung negative yung sinabi ko. Yan. Pero ako, habang tumatagal kasi, na alerto na ako doon. Kunwari, pag may nagsabi ng, bili na kayo, ang hirap naman kasi ng buhay. Parang sa isip ko, kakasabi niya na ang hirap ng buhay, naging mahirap buhay niya. Kaya din nga, kaya dapat hindi natin sabihin na ang hirap naman ng buhay. Lagi na lang malas. Di ba parang natatakot ako kung sabihin niyo mga ganong salita. Kasi, syempre, sinusumpa mo sarili mo. Kapag natutunan niyo yung power talaga ng words, mag-iingat ka, hindi mo sasabihin, pangit ko na. Hindi mo yun sasabihin kasi mangyayari yun. Kaya dapat, ganda ko ngayon na, paganda ng paganda. Pa-improve ng pa-improve. Pag sinabi mo na, baho ko, talagang babaho ka lalo. Kaya wag niyong, dapat maging, matalas yung alert system niyo. Kahit pag may nag-joke sa'yo na, ang pangit mo, ganito ka, parang wag ka tumawa. In Jesus' name, maganda ako. Ganun. Yan, in Jesus' name, mas lalo kaming sumasagana. Ganun. Wag mong tanggapin yung mga mga pangka-curse sa'yo. Kaya sabi nga, when ipag-pray din natin na i-convict tayo ng Holy Spirit kapag nagdereklamo tayo. Gusto ko na rin ma-apply na, Lord, ayoko ng maging mareklamo. Gusto ko maging thankful always. Kasi di ba yung mga Israelita hindi nakapasok sa promised land dahil mareklamo sila. Kaya para makapasok tayo doon, kailangan talaga matuto tayo. Tsaka when I am sounding harsh, minsan, akala natin okay nga lang yun, pero Lord, i-convict mo po ako kapag ang harsh ko po magsalita. Kasi yung engaging in any of the other kinds of evil speaking. Yan, lahat ng mga uri ng mga hindi magandang pananalita, yan, ipag-pray natin na i-convict tayo. At sabi nga, anything that offends God in our conversation needs to be eliminated. Lahat ng sa palagay natin, di ba? Yung kanina, whatever is lovely, pure, true, lahat ng hindi ganun, kailangan matanggal yon sa ating mga conversation. That's why we need to pray continually. Kaya pala pray without ceasing. Kasi bakit?
Dahil ang hirap kontrolin ng bibig, di ba? Sabi nga sa Bible, walang makakakontrol ng bibig. Pero sa prayer, doon lang tayo makakahiling kay Lord na, Lord, tulungan mo po akong makontrol ko yung bibig ko. Yan. Kaya minsan, mas okay pa nga na hindi magsalita o yung maging tahimik ka kapag naglalaitan na. Uy, ba't ka tahimik? Ayoko magkasala. Ay, yang hiya naman kami sa'yo. Ayan, kaya makakonvict na rin yung mga naglalaitan, yung mga kung ano-ano mga pinag-uusapan, mga nagchichismis. Ay, ayoko na, hindi na ako sumasali sa ganyan, bagong buhay na ako. Yan, di ba? Parang ganun na minsan kapag tumatahimik na lang tayo, mas nagiging okay pa, di ba? Kaya sabi nga sa Psalm 17:3, ay tatahimik tayo kapag wala tayong magandang sasabihin. Pero kapag word of God, makaka-encourage, doon tayo magsalita. Sabi nga sa Psalm 17:3, you have tested my thoughts and examined my heart in the night. You have scrutinized me and found nothing wrong. I am determined not to sin in what I say. Di ba? Kaya kahit yung psalmist din, pinagpipray niya na, Lord, nawa po maging okay na po lahat ng mga sinasabi ko. Kaya sabi nga, when we are crossing over to the other side and suddenly find ourselves in the middle of the journey with the storm raging, we will definitely have to keep our mouth from transgressing. Kaya ngayon, nag-expect ba kayo ng blessing kay Lord? Yan, sa church, sa personal life nyo, sa work, sa finances, sa family. Kung meron kayong inaantay na blessing, kailangan nyo i-keep your mouth na hindi magkasala. Kailangan bantayan nyo ngayon. Tas tayo din, ganito sa church ngayong buwan na to, magbantayan tayo. Na kapag yung naririnig nyo hindi okay yung mga salita, i-correct nyo sila. Wag. Meron tayong blessing na inaantay. Kailangan maging okay yung pananalita natin. Lahat tayo maniniwala na marireceive natin to. Kaya, lahat tayo dapat magtulungan na mag-confess lang tayo ng promise ni Lord para makuha natin yun. Kaya sabi rin, be sincere in your desire to gain victory in this area. And as you seek God for His help, you will begin to notice that you are changing. Kapag seryoso ka talaga na sabihin kay Lord na, Lord, gusto ko po talaga magkaroon ng pagbabago sa salita ko. Si Lord, tutulungan ka daw talaga niya. At makikita mo onti-onti magbabago na yung salita mo. Kapag sineryoso mo talagang hilingin to kay Lord na, Lord, ayoko nang lagi na lang ako maging bihag ng words ko na ang dami-daming mga hindi okay na salita. Kundi Lord, bigyan mo po ako ng victory dito. Kaya at lastly, ito, natin tong prayer na to. Prayer of commitment to exercise control over your mouth. Tagalog na lang para, sabay-sabay tayo. Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong maging sensitibo sa patnubay ng Banal na Espiritu sa bawat salitang sinasabi ko. Ayokong maging matigas ang ulo tulad ng kabayo na kailangan pang lagyan ng renda at busal bago sumunod. Nais kong sumunod sa iyong kalooban sa pamamagitan lamang ng banayad mong paggabay. Habang dumaraan ako sa mga bagyo ng buhay at tumatawid patungo sa kabilang panig, hinihiling ko ang iyong tulong. Lagi kitang kailangan, Panginoon, ngunit lalo na sa mga panahong ito ng pagsubok at tukso. Maglagay ka ng bantay sa aking mga labi at naway ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin, O Panginoon, aking kalakasan at aking manunubos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya mag-ready tayo na mag-move doon to the other side at i-claim natin, di ba, yung para sa atin.